Ang video natin ngayon ay thriller crime movie noong 2016 na pinamagatang Nerve. Ang kwento natin ay umiikot kay Venus, isang mag-aaral sa huling taon ng high school mula sa Staten Island. Isang araw, natuklasan niya na natanggap siya sa CalArts University, ngunit hindi siya sigurado kung gusto niyang pumunta dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang ina mag-isa sa Staten Island. Samantala, tinawagan siya ng kanyang kaibigan na si Sydney sa video call. Nag-usap sila tungkol sa application ni Venus sa CalArts at sa isang bagong online na laro na tinatawag na Nerve. Ipinaliwanag ni Sydney na ang Nerve ay parang laro ng Truth or Dare pero puro dare lang. Maya-maya, nakipag-usap si Venus sa kanyang ina, si Nancy, tungkol sa kolehiyo. Iminungkahi ni Venus na pwede nilang iparenta ang kwarto ng kanyang kapatid na si Mike sa Airbnb, ngunit agad itong tinanggihan ni Nancy. Si Mike, ang kapatid ni Venus, ay namatay 2 taon na ang nakakaraan, at pareho pa rin silang hindi nakaka-recover mula sa kanyang pagkawala. Si Sydney, na isang cheerleader, ay nagpatulong sa isang kaibigan para kunan siya ng video para sa laro ng Nerve bago magsimula ang laro. Nakatanggap si Sydney ng isang dare mula sa laro na gawin ng isang medyo wild na bagay habang naglalaro. Lahat ay nagulat, ngunit tinuloy niya ito at nanalo pa ng pera. Nakikita natin ang iba't ibang mga dare na natatapos sa Nerve. Kapag nag-sign up ka bilang isang manlalaro, alam ng Nerve ang lahat tungkol sa iyo at nagpapadala sa iyo ng mga dares. Ang mga taong nanonood ng laro ay nagbabayad para makita ang kanilang mga paboritong manlalaro na naglalaban hanggang sa finals. Ang mga viewers ay maaari ring mag-dare sa mga manlalaro at hinihikayat silang kunan sila ng video sa lahat ng oras. Nasa isang fast food na lugar sina Venus at Sydney kasama ang kanilang mga kaibigan nang magsimula silang mag-usap tungkol sa laro. Inaasar ni Sydney si Venus, sinasabi niyang laging nasa comfort zone kaya hindi niya maintindihan ang laro. Hinamon niya si Venus na batiin si JP, ngunit ayaw ni Venus. Kaya lumapit si Sydney kay JP at tinanong kung may kasintahan na siya. Nang malaman niya na tinatanong niya ito para kay Venus, sinabi niya na hindi siya interesado kay Venus dahil hindi siya ang tipo niya. Nakaramdam ng hiya si Venus sa harap ng lahat, kaya umalis siya sa restaurant, umuwi at nag-sign up sa Nerve bilang isang manlalaro dahil sa galit. Ipinapaliwanag ng Nerve na ang 2 manlalaro na may pinakamaraming viewers ang pupunta sa finals at ipinaliwanag din ang 3 patakaran. Lahat ng mga dare ay dapat nakunan ng video para mabilang. Ang isang manlalaro ay matatanggal kung sila ay mabibigo o sasuko, at ang mga magsusumbong sa pulis ay makakakuha ng parusa. Pagkatapos, hinihiling ng Nerve ang kanyang fingerprint para makilala siya, kasama na ang mga bank account, mga larawan, at paboritong mga libro. Agad siyang nakatanggap ng isang dare na halikan ng isang stranger sa isang diner para sa $100. Kasama ni Venus ang isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Tommy. Binabalaan siya ni Tommy tungkol sa laro at sinasabi niyang may mga taong namatay dahil dito. Ngunit nagpasya siyang halikan ng isang lalaki na nagbabasa ng kanyang paboritong libro, ang To the Lighthouse, ni Virginia Woolf. Interesado ang lalaki sa mangyayari sa kwento, ngunit nagulat siya nang bigla siyang halikan ni Venus para matapos ang kanyang dare. Mabilis siyang tumakbo at nagtago kasama si Tommy, na nagkuha ng video ng buong pangyayari. Nawala ang lalaking kanyang hinalikan, ngunit nakita nila itong sumasayaw at kumakanta sa diner. Akala ni Venus ay kumakanta ito para sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Tommy na bahagi lahat ito ng laro. Habang sila'y nag-uusap, nakatanggap si Ian at Venus ng isa pang dare, kailangan nilang pumunta sa lungsod magkasama para sa $200. Sumakay sila sa motorsiklo ni Ian at nagtungo sa lungsod. Samantala, abala si Sydney sa kanyang sariling dare. Nag-e-enjoy siya hanggang sa malaman niyang sumali na si Venus sa laro at mabilis na nakakakuha ng mga viewers. Nag-e-enjoy rin si Venus sa kanyang oras kasama si Ian, ngunit kailangan nilang magpaalam sa isa't isa kapag natapos na nila ang kanilang dare. Habang nagpapaalam siya ay nakatanggap siya ng bagong dare na subukan ang mga damit sa isang mamahaling tindahan. Sa bahay, nalilito ang ina ni Venus na si Nancy dahil bigla siyang nakakatanggap ng malaking halaga ng pera sa kanyang bank account sa ilalim ng pangalan ni Venus. Nag-aalala si Tommy para sa kaligtasan ni Venus, kaya nag-sign up siya bilang isang viewer at sinimulan siyang bantayan. Sa tindahan, nag-e-enjoy si Venus, lalo na nang malaman niya na pareho sila ng mga dare ni Ian, kaya nagkasama sila ng mas matagal, ngayon ay sinusubukan nila ang mga mamahaling damit. Ngunit naudlot ang kanilang saya ng hamini ng isa pang manlalaro, si Ty, na nakawin ang kanilang mga damit mula sa mga fitting rooms. Ang presyo ng suot ni Venus ay mahigit $2,000, kaya nagsimula siyang magpanik dahil hindi niya ito kayang bayaran. Habang nagtataka sila kung ano ang gagawin, nakatanggap sila ng isa pang dare, na umalis sa tindahan para sa $2,500. Ngunit napagtanto niya na hindi sinabi ng dare na kailangan nilang umalis na may suot na damit. Kaya tumakbo sila palabas na naka-underwear lamang. Nang makarating sila sa motorsiklo, natagpuan nila roon ang kanilang mamahaling mga damit, kasama ang mga resibo.
Samantala, nagdududa si Tommy sa laro, tumawag siya kay Sydney at pinag-usapan si Venus. Natuklasan ni Sydney na kasama si Venus sa top 10 ng mga manlalaro at nagselos siya. Nakatanggap si Venus ng bagong dare na magpatato na pinili ni Ian. Nagsisimula na rin nilang magustuhan ang isa't isa at nag-e-enjoy ang mga viewers na makita sila bilang magkasintahan at nagbigay sa kanila ng isa pang dare. Kailangan ni Ian na magmaneho na may takip ang mga mata sa bilis na 60 miles per hour sa New York City. Nag-aatubili si Venus, ngunit nakumbinsi siya ni Ian na gawin ang dare. Nagawa nila ang dare ng ligtas, natanggap ang pera at nag-kiss din silang dalawa. Mabilis silang nakakuha ng malaking bilang ng mga followers at naging sikat sa community ng Nerve. Nagagalit si Sydney dahil hindi na siya ang sentro ng atensyon. Sa panahon ng live stream, tinanong ni Ian si Venus tungkol kay Sydney at sinimulan ni Venus na pintasan ang kanyang kaibigan. Sinabi niya na palagi siyang binababa ni Sydney at ginagamit siya para maramdaman nito na mas mabuti ito sa kanya. Hindi napagtanto ni Venus na kinukunan siya ng video ni Ian at naririnig ng lahat sa party ang kanyang pakikipag-uusap tungkol kay Sydney. Sa party, hindi masyadong sikat si Sydney, lalo na matapos marinig ng lahat kung paano niya trinato si Venus. Sinimulan ng mga viewers ng Nerve na magplano ng isang mapanganib na dare para sa kanya. Hindi nagtagal, may tumunog na bagong dare sa cellphone ni Sydney, na maglakad sa hagdan mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Kahit na medyo lasing na si Sydney, nagpasya siyang subukan ito, iniisip na maaaring makakuha ito ng pansin matapos ang drama kay Venus. Habang naglalakad si Sydney sa hagdan na naka-high heels, kinukunan siya ng video ng mga tao sa party. Takot siya ngunit hindi na siya maaaring umurong ngayon, kailangan niyang tapusin ang dare para manatili sa laro. Ngunit sa kanyang pangalawang hakbang, nadulas siya at nahulog ang kanyang cellphone. Sinabi sa kanya ng Nerve na nabigo siya sa dare at tinanggal siya sa laro. Maya-maya, nagmamaneho sina Venus at Ian sa mga kalye ng New York City, patungo sa hotel kung saan ang party. Nang pumasok sila sa kwarto, sinimulan silang kunan ng video at litrato ng lahat, itinuturing silang parang mga sikat na celebrity. Nakita ni Venus si Tommy at kumaway sa kanya, ngunit mukhang nadismaya ito sa kanya. Pumunta siya para hanapin si Sydney at nakita niya si Sydney na nakikipaghalikan kay JP, ang crush ni Venus. Nagkaroon ng malaking argumento sina Venus at Sydney sa harap ng lahat, nagsasabi ng masasakit na bagay sa isa't isa. Binanggit pa ni Sydney ang yumao na kapatid ni Venus. Sa gitna ng kanilang away, nakatanggap si Venus ng bagong dare mula sa laro na tapusin ang dare na hindi nagawa ni Sydney para sa $15,000. Upang patunayan na mas magaling siya kay Sydney, tumawid si Venus sa hagdan patungo sa kabilang gusali. Nang matapos niya ang dare, binigyan niya si Sydney ng mayabang na tingin at nakatanggap ng notification na siya na ngayon ang nasa top 1 nanogram laro. Pagkatapos, sinabi ni Tommy sa kanya na si Ian ang nagpasimula ng away sa pagitan niya at ni Sydney, at lahat ito ay isang dare lamang para sa kanya. Kinaharap ni Venus si Ian tungkol dito, pumasok sila sa isang elevator, ngunit talagang galit si Venus at ayaw niyang marinig ang sasabihin niya. Tumakbo siya palabas at sinubukang makipag-usap sa pulis. Binabalaan siya ni Ian na huwag gawin ito dahil sa ikatlong patakaran ng laro, ang mga magsusumbong sa pulis ay makakakuha ng parusa. Nakakita siya ng isang pulis at sinimulang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, nawala ang lahat ng pera sa bank account ng kanyang ina. Pinarusahan ng Nerve si Venus dahil sa paglabag sa patakaran. Pagkatapos, lumitaw si Ty, humingi ng tawad kay Venus, at sinuntok siya sa muka, ito ay kanyang dare. Nagising siya sa isang storage unit kung saan sinabi ng isang computer sa kanya na kailangan niyang manalo sa finals para makalabas sa laro. Sinabi ng computer sa kanya na pumunta sa Staten Island Ferry. Ngunit sa sandaling umalis siya sa storage unit, natagpuan siya ni Ian at sinimulang ipaliwanag na siya ngayon ay naipit sa laro. Sinabi niya sa kanya na naglaro sila ni Ty ng Nerve noong nakaraang taon at namatay ang isa sa kanilang mga kaibigan. Nagpunta sila sa pulis, ngunit walang sumeryoso sa kanila. Pinarusahan ng Nerve sina Ty at Ian dahil sa paglabag sa patakaran at inalis ang lahat ng pera sa mga bank account ng kanilang pamilya. Ngayon, kailangan manalo sa finals nina Ian at Ty para makalabas sa laro at maibalik ang kanilang mga buhay sa normal. Binabalaan niya si Venus na gagawin ni Ty ang lahat para manalo. Gusto ni Ian na tulungan si Venus, kaya nagkasunduan sila ng mga viewers. Hinihiling niya sa kanila na bigyan siya ng isang mahirap na dare para matalo niya si Ty at makarating sa finals kasama si Venus. Doon, plano niyang hayaan siyang manalo para makabalik siya sa kanyang normal na buhay. Ngunit hindi masaya si Venus sa planong ito, kinokontak niya si Tommy at humihiling ng kanyang tulong. Dumating si Tommy kasama si Sydney, na humihingi ng tawad kay Venus. Nagkaayos ang mga magkakaibigan, at ipinaliwanag ni Venus ang kanyang plano. Gusto niya na baguhin ni Tommy ang code ng laro at ilantad ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng mga viewers.
Sa ganitong paraan, maglo-log out ang lahat at titigil ang laro. Pinadala rin niya si Sydney sa isang lihim na misyon na hindi ibinunyag hanggang mamaya sa pelikula. Sumakay si Venus sa ferry habang tinatapos ni Ian ang kanyang dare. Kailangan niyang umakyat sa tuktok ng isang napakataas na gusali at lumambaras ng 5 segundo gamit ang isang kamay lamang. Natapos ni Ian ang dare at ngayon ay papunta na sa finals. Tumanggap din si Venus ng isang paper bag na may baril sa ferry. Pumasok si Venus sa isang stadium na napapalibutan ng mga anonymous na viewers, lahat sila ay nagsusuot ng mga maskara. Dumating si Ian at ang kanilang final na dare ay barilin ang isa't isa. Ang unang bumaril ay mananalo sa laro, sinabi ni Ian kay Venus na barilin siya, ngunit hindi niya magawa kaya walang nanalo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, lahat sila ay sinusubukang baguhin ang code ng laro at ilantad ang mga anonymous na viewers. Nahihirapan sila dahil maraming bots ang nambablock sa kanila. Biglang dumating si Ty sa ring na may baril at handang barilin si Ian para lamang manalo. Nagsalita si Venus at kinakausap ang mga tao, tinatawag niya silang mga duwag at pinapuna ang kanilang mga ginagawa. Tinatanong niya ang mga tao kung talagang gusto nila na may mamatay para sa isang walang kwentang laro. Hindi pumapanig sa kanya si Ty, ipinagtatanggol niya ang mga tao at gusto niyang ipagpatuloy ang dare. Hinamon ni Venus si Ty na barilin siya, kaya lumapit si Ty sa mga tao at tinanong kung sila ba ay pumapayag. Sinimulang sumigaw ng oo ang mga tao, maaari rin silang bumoto sa kanilang mga cellphone, oo o hindi, at karamihan sa mga viewers ay bumoto ng oo. Matapos magpasya ang mga tao, binaril ni Ty si Venus. Samantala, pinapanood ng kanyang ina ang lahat sa isang live stream kasama sina Tommy at Sydney. Bigla, nagawa ni Tommy at ng hacker na baguhin ang code ng laro. Nailantad ang pagkakakilanlan ng lahat at nakatanggap ang lahat ng mga viewers ng mensahe na kasangkot sila sa isang krimen. Habang lumalapit si Ty kay Ian at Venus, tumayo si Venus. Lumalabas na bago ang finals, tumawag si Sydney kay Ty at nakumbinsi siyang sumali sa kanilang plano na itigil ang Nerve. Binaril niya si Venus gamit ang isang peking bala at dugo. Masayang nagtapos ang kwento, maging ang pera ay naibalik ng mga hacker sa bank account ni Nancy. Umalis si Venus papuntang Cal Arts at masayang nakikipag-date kay Ian. Dito na rin natatapos ang movie na Nerve. Maraming salamat sa panunood.